Yan din. Kay Abodzi yan. Dito rin. Kay Abodzi din to. Yan, doon din. Ayan, oh. Daanan ng sasakyan. Yan, yung nakikita nyo yan. There. Siyempre, si Alex nag-iisip na naman kung anong gagawin niya sa lupain ng tatay niya. Isa sa mga stress ni Alex, etong lupa ni Abodzi. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinoy Mom in South Korea and this is a day in our lives. Yes, kasama natin today sa video ang aking mga in-laws. Pupunta tayo sa farm kasi meron kaming ancestral rites o yung tinatawag na Jesa. Babaw-baw na naman si Alex, ina ni Ijun. Tapos, i-share ko na din sa inyo na unbox and na set up na ni Alex and Ijun yung bagong computer set. Tuwang-tuwa si Ijun talaga and he was really excited nung nakita niya yung boxes sa bahay. And he couldn't wait na dumating si Alex para i-set up yung bago niyang computer set. I'll show you. Hindi ko na napakita kanina umaga yung paggawa-gawa nila. Okay, wow. There. Diba? Malaki ang monitor na yan. Si Ina, lumabas siya with her friends. Sabi niya, friends daw. Tinatanong namin kung sino. Basta friends daw and we don't have to worry. We just have to trust her daw. So yun, wala pa daw sa isip niya yung mag-boyfriend. Thank you, Lord. Kasi hindi pa kami ready ni Alex. Anyway, share ko lang sa inyo. Si Alex, he allows the kids naman to go out with their friends. Yan. Basta, alam namin kung saan pupunta, sino-sino ang kasama, and anong oras uuwi. So, yun lang yung tinatanong namin lagi sa mga kids. Samahan nyo kami ngayong araw na to. Kakain muna tayo ng lunch. Usually, ang ancestral rites or yung tinatawag na Jesa, gabi yun ginagawa. Hapunan talaga kapag madilim na. Bakit pag madilim na, hindi na daw takot yung espiritu na magpakita? Sabi ni Omoni. Kasi yung mga tao, nasa loob na ng bahay. So, pwede na silang, yung spirits nila, pwede nang bumisita sa bahay ni Abodzi. Hindi nga yun nga sinabi, explanation. Anyway, let's go. Na-miss yung mga biyanan ko, no? Na-miss din namin sila. The last time we were there ng, Korean New Year pa. Ang tagal din. Kasi sobrang busy nga ni Alex. Gusto niya pag weekend, nagpapahinga na lang siya. Siyempre, ako naman na lang ang laging nangangamusta sa kanila through calls. May mga random calls na lang akong ginagawa. Kumusta kayo? Muni, Abodzi, ganyan. Tapos sila din nangangamusta. Yun lang. Tapos nag-a-apologize ako kapag ang tagal na namin hindi nakakabisita sa kanila. Tapos si Abodzi, sisingit yan sa call, sasabihin niya, di magpunta kayo. I don't need your sorry, just visit us. Ganun si Abodzi. Tapos sasabihin ka, sige pa, mag-visit kami, ganyan. Quick and random calls lang talaga, hindi na yung chika-chika. Kasi busy din sila, Abodzi and Omoni. Ang importante lang is, nandun pa rin yung communication and pangangamusta. Kahit hindi mahaba yung pag-uusap, basta iparamdam nyo lang sa mga biyanan nyo na naaalala nyo sila and hindi nyo sila nakakalimutan. Ganun. Sapat na yun. Magugustuhan na ng mga Korean in-laws nyo yun. Ilalabas na kami. Okay, let's go to netizens. Ito yung pina-adjust ko last time. Ito yung gagamitin ko. Okay, Londi. Londi. Okay, this is the OOTD. Oh, may pa-scarf ang PMSK nyo. Yes. Feel na. May nagsabi sa akin, feeling social daw ako. Hindi naman. Tapos, hindi naman daw ako maputi. Hindi ko naman talaga sinabing maputi ako. Let's go! Okay, ang aking mga date. Oh, it's a lovely day. Oh, the weather is so nice. Uy! Nag-bloom na yung Nag-bloom na yung cherry blossom. Oh, pa. Reko. Wow! You know, spring season na.
Si Ijun, magpapasalamin na. Meron ng prescription. Gastos na naman sa salamin. 4 na kaming nakasalamin. Ay. Nakita ko si Ina, may mga kasama. Wait! Diyos ko, talaga na talaga yung anak ko. Naku, kakausapin ko talaga yung panganay ko mamaya pag-uwi. Hindi pa ako ready na nakikipag-banding siya sa opposite sex. Ay, nako. Iso. 괜찮은데? Nakapili na si Ijun. Ang pinili naming lens is yung Perfect UV lens. Tapos, yung may color. Kasi si Ijun, yung mata niya is sensitive sa sun, sabi ng doctor. So, yung may color, gray yung pinili namin na lens. 100,000 won din yung salamin niya. Okay, babalikan na lang namin next week. Sa amin daw. Pag ganitong nice ang weather, marami ng tao sa labas. Namamasyal, naglalakad-lakad, ganyan, ine-enjoy yung araw and ma-warm na panahon. Ang temperature today is 17 degrees. So, diba? Nice ang weather. Hindi ako mapakali. May ka-date si Ina. Although group naman sila. We're gonna have Italian food. Okay, yung pizza na favorite ni Ijun, Gorgonzola. We're gonna go to the farm now. Ina is with us. You say hi, baby. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. Nasa farm na kami. Nadala akong lagay ng kimchi. It's kind of funny that the more we pass. Si Abuzi nagkakat na ng mga puno. Ay, hindi pala. Sanga-sanga lang ang kinakat niya. Wala nang kailangang lutuin. So, mag-iikot na tayo dito sa farm. Naayos na ni Abuji yung lupain niya. Malinis na and ready na siya sa pagtatanim. Dahil spring season na. Oh, may tanim na si Abuji. Let's check. Baba tayo kung ano to. Inararo na niya yan, oh. Maayos na. Okay, ito ay I think, hindi ako sure, garlic. Yan. Tapos dito, tataniman yan. Yan. Doon. Yung bundok, ang daming kinat ni Abuji na puno. Yan, parang nakalbo tuloy yung bundok. Ang pinaka-favorite season ni Abuji ay spring kasi it's planting season and busy na siya. Hindi na siya maiinip sa bahay. Okay, na-clear na din ni Abuji to. Ready na siya. Naayos na. Sipag talaga ni Abuji. Okay. Yung itim-itim na yan, fertilizer yan. Dito magtatanim ng chili peppers si Abuji. Yan. Tapos, nandito ang mga mga manok-manok. Mga kukudek. Yan. Kukudek. Yan. Sa atin sa Philippines, diba, yung pagtatawag ka ng manok, dito sa Korea, alam niyo ang tawag nila, kukudek, ganun. Kukudek. Yun yung sound ng mga manok. Kukudek. Okay. Okay. HHWW.
holding hands while walking. H&M daw yung gusto ko. H&M. Yung brand ng damit. Galing mo to na. Yung mga puno na yan, 30 years na daw yan. Matagal na din yung mga puno. For so long, meron nagre-rent sa lupa ni Abu G. Pero Abu G decided to use his land na to build the building. Wow, shala-shala, no? So, wala na yung nagre-rent. Lilinisin na tong lugar na to. Hindi ko alam kung anong building ang ipapatayo ni Abu G dito. Pero, ang ganda ng location kasi tabing kalsada. And hindi rin ako sigurado kung part ba to ng mamanahin ni Alex. First time natin makapasok dito. Umalis na din yung nagre-renta. Ito, part pa to ng lupa ni Abu G. Yan pala. First time ko makapasok dito. Yan. Pati yan kay Abu G din yan. Tabing kalsada yan. Madaming lupa si Abu G, pero kailangan lang talaga ng pera to start a business. Kailangan ng capitalism. Charot. Baka mamaya may magsabi na naman na ang yabang-yabang ko. Hindi, since nag-iikot lang naman tayo dito sa farm, shinare ko na sa inyo yung update. Wala naman akong dapat ipagyabang kasi hindi naman sa amin tong pinapakita ko dito sa farm. Sa mga biyanan ko. And whenever I say si Alex yung tagapagmana, I'm stating fact. Okay? So, hindi yun pagyayabang. Kasi sa Korea naman talaga, ang firstborn son ang nagmamana ng ari-arian and ng kung anong kayamanan ng pamilya. Pero, since dadalawa lang na magkapatid si Alex and yung sister niya, so, paghahatian nilang magkapatid yun. And sinabi na yun ni Abu G. And ni Omoni yun. Yeah, and then, kay Abu G yan, pinaparent niya. Dito rin, kay Abu G din to. Tabing kalsada talaga yung lupa ni Abu G. So, perfect for business. Ayan, doon din. Ayan, no? Daanan na sasakyan. Hindi ko alam kung may nagre-rent pa dito, eh. Pero, ito na, abandon na yata. Sayang yung building. Pwede daw i-renovate na lang, sabi ni Alex. Sa totoo lang, sa lawak ng lupa ni Abu G, hindi naman na nila kayang i-manage lang ni Omoni. Tapos, parang they don't think about earning that much kasi enough naman na yung income nila sa farm para mabuhay sila ng maayos. Wala na din naman silang pinag-aaral. Pero, meron silang ina and Ijun. Akit tayo dito. Okay. Yan yung nakikita nyo yan. There. Siyempre, si Alex nag-iisip na naman kung anong gagawin niya sa lupain ng tatay niya. Isa sa mga stress ni Alex, itong lupa ni Abu G. Uuwi kami ng bigas. May bigas na kami. Tapos mamaya, yung mga niluto para sa ancestral rites, hindi naman yun makakain lahat ng isang kainan. Nagte-take out din kami nun. Nagsha-Sharon. Now I understand bakit tinawag na Sharon yung pagbabalot. Kasi may kanta si Sharon na, balutin mo ako. Yung ganon, yun pala yun. Alam nyo kung kailan ko na-realize? Kahapon lang. Mag-harvest na tayo ng tale. Wild green yun. Isa sa mga wild greens na tumutubo kapag spring. And then, kanina, pagdating namin, di ba, nakita nyo si Abu G? Nagpuputol ng sanga-sanga para mas maganda yung tubo ng mga apples. Ito rin, itong soup na to, ginagawa din tong side dish. Tsaka rice cake. Soup flavor yan.
Yan. Hindi ka magugutom dito sa Korea. Basta masipag ka lang. Kahit naman pala sa atin sa Philippines, ganun din. Okay, ito yung dale. Kailangan hindi maputol yung ugat. Okay, tadam! Ito yun! Oh, okay. We got one. Another. Okay. More hinahalo sa doenjang jjigae or soybean paste too. Okay, I just wanna show you what tale looks like. Ito yon. Hindi ba sila masyadong nag-grow kasi kaka-start pa lang ng spring. And binibenta to sa palengke. Pero dito sa farm, we just have to dig. Mamaya, see you na sa ancestral rites. Mag-rest na kami. Meron kaming isang tray ng eggs. Meron na kaming 20 kilos ng rice, isang tray ng eggs. Tapos meron pa mamaya. Ancestral rites na. Ayan yung food. Okay, may pinya. From Philippines yan. Wow. Yung mga hinanda ka, nakain namin yun. Pinagsasalu-saluhan talaga namin. So after kumain, since hindi ako nagluto, ako talaga ang nakatoko sa paghuhugas ng ginamit namin. Konti lang naman ang hugasin. Aming mga Sharon. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Bye, everyone.